Para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., walang nagbago sa unit team. Ito ay kahit pa nagbitiw na sa gabinete si Vice President Sara Duterte at sa ngayon, nagpaplano naman ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte na kumandidato bilang senador sa susunod na taon. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil nabuo ang unit team noong nagdaang halalan, matutukoy lang din ang tunay na estado nito sa susunod na eleksyon. You have to remember, the PDP was never part of the unity team. PDP was never part of unity team kahit na nung eleksyon. So it does not change anything for the unity team. Depende lang kung ano yung positioning ni Inday Sara pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? That will be the only major determinant. But as the parties involved, pareho pa rin ang unit team. Hindi pa nagbago. Hinggil naman sa planong pagtakbo ng mag-aamang Duterte, iginagalang daw ito ng presidente. It's a free country. They're allowed to do whatever it is they want. I really have no reaction to it. Besides, it's still early. We really won't know any of these things. We're talking about 2028. Ang dami pang mangyayari between now and 2028. And the only real situation will become clear in October. Sa filing. Si House Speaker Martin Romualdez, ganito rin ang pananaw hinggil sa issue. Well, it's a democratic nation that we live in, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office. Pero kaiba naman dito, ang Makabayan Bloc tutol daw sa plano ng mga Duterte. Dinedenounce namin itong sinasabing mga Duterte, pamilyang Duterte na tatakbo sa Senado. Hindi naman family affair ito, no? At hindi naman family enterprise ang Senado. It is a commitment. Well, ano ba yung may offer nila sa taong bayan? Tingnan na lang natin yung mga track record ng mga Duterte. Sa gitna ng usapin, ang tanong ng iba, pwede nga bang sabay-sabay na kumandidato ang mag-aama sa susunod na eleksyon para sa iisang posisyon? Paliwanag ni Professor Antonio Contreras. Ito nga naging problema natin sa ating saligang batas eh. Sinabi na bibigyan ng equal na pagkakataon ng lahat na magkaroon ng oportunidad sa serbisyo publiko. At sinabi rin na ipoprohibit ang political dynasty, pero itinakda na ito ay depende kung ialaw pa ng batas. Kaya medyo halfway eh. 1987 po ito naaprubahan. Ano ng panahon ngayon? 37 years na. Wala pa ring batas na nagbabawal sa political dynasties. Bukod naman sa pamilya Duterte, ang ilang kongresista nagdeklara na rin ng kani-kanilang mga plano para sa 2025 midterm elections. Siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte, and I'll just do my work kasi marami pang kailangan tatapos ko dyan sa first district ng How about 2028, sir? matagal pa yun. Matagal pa yun. Masaya akong tanggapin yung hamon ng ating mga teachers, iba pang mga sektor doon sa kanilang kahilingan, hamon na tumakbo ko sa Senado. Alam ko naman na, yung karanasan ko dito sa House of Representatives ang nagbigay din sa akin ng confidence para tanggapin din. Dahil parehas lang naman halos ang trabaho dito sa House of Representatives at saka doon sa Senado. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.